Maayong buntag sa tanan. Ining taknaan niya nasad kita sa atong programa, intercession prayer. So karon nga takna, I want to share to you to us this morning about the topic embracing God new things. So what do you mean by embracing God's new things? Sa embracing God's new things, atong isgutan, ato makita din ha, our text is found in the book of Isaiah chapter 43 verse 19 or 18 to 19. Ang iyang pulong nag-ingon diri, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing, now it spring up to you, not perceive it. I am making a way in the wilderness and a stream in the wasteland. In the wasteland. So this morning, before that mag-pray sa ta, halang doon ang may gugmaon nga mo Diyos ni nga takna karon sa buntagon. Ako nagampo Lord nga ikaw Lord hatag ka na mo kusog kabaskog sa panglawas sama makinabuhi ikaw sa maghatag ka na mo kadasig kaligon isan sa mo pagpangalagad Ginoo. Salamat Lord sa imong mapulong karon nga among pagakutloon or among pagatun-an ikaw magagiya ni ini Ginoo sa matag usa namo kakasing-kasing. I-bless usab nimo ako Ginoo, isip magbatbat sa pulong ang anointing nimo Ginoong Dios. Ang kunamo karon nga takna through your Holy Spirit in Jesus name. Amen. So ang mensahe embracing God's new things. But pasabot nga embracing ka ng mutagbo ta sa mga bag-ong mga butang. So ingon diri sa 18, forget the former things, do not dwell on the past. Sa 19, see, I am doing a new things now, it spring up. Do you not know? Unsa ang mga butang nga atong pagkakaton tun-an karon nga takna. So okay, igon diri, forget the former things and do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it spring up, and do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. Ang atong mensahe, our introduction is Isaiah's writing to the children of Israel came at a depressing period of their history. They are in captivity. They have lost everything and they thought they would keep forever, and they were homesick for the land and the blessing God had promised them. So kining higayuna ang mga katawhan sa Israel naa sila sa gitawag og depression. Sama ni ining panahon karon naa sila sa gitawag og depression. Sa panahon karon na atas pandemic ingon ana ang sitwasyon nga gipakita sa Ginoo sa Israel og gipakita usab karon dinhi sa atoa, no? So kini higayon na they are in captivity, no? Sometimes binihag ta sa atong mga kaugalingon, nawad-an ta sa tanang butang, naguna-una ta nga makakabot ta tungod sa kangturan o
gibati nato nga nagsakit ta diya para sa yuta sa mga panalangin sa Ginoo nga gisaad sa tuwa. Nay mga panahon nga bisa na ata sa kaguol, na ata sa mga sitwasyon sa kaning gitawag og mga problema, sa may atong buhaton para nga ma-deliver ta ni ining klaseng mga problema. Captivity, we are captive in this world. Mahimo tang ulipon sa mga buhat diri sa kalibutan. Nawad-an na ta sa mga paglaom, nawad-an na ta sa tanang mga butang. Unsa may atong buhaton? Embracing God's new things, you need to. Sa may buhaton nimo, ang una nimong buhaton. Aron makabot nato, aron matagbo nato ang mga butang nga bag-ong butang nga giandam sa Ginoo sa tuwa. Unsa may atong himuon? Ingon diri, to change your focus. I-change nimo ang imong focus. Ang imong focus, nakapokus ka sa mga butang, kinahanglan di ay nga makapokus ka sa mupokus ka sa kanang butang nga promise sa Ginoo sa tuwa. Kung saan gisaad sa Ginoo sa tuwa, barog lang gyud ta, no? Ako pray lang gyud ko nga samtang nagministry ko dinhi, nagpray lang ko nga tagaan mi nimo Lord og kanang man of peace nga imo gyud nang ihatag. Wala na nagbase og suod ba nga mga tao, wala na nagbase kung unsang klase nga tao ang nahimo nga man of peace dinhing dapita. So nakapuyo mi nining balaya nga gikuan jud sa Ginoo nga mupuyo mi diri. So kapuyo mi o niabot mi sa 11 years or to 12 years na gid mi diri dapita. So sa dili lang kana akong ginaampo sa dihang nahimong man of peace, naghimo mi og house church diring dapita. O gani sa pagwalhin namo ganing himo namong church, house church, mga 3 years na mi diri sa dihang nagbalhin mi sa among sa kitawag og house of worship. So sa balay simbahan nami diri ining balaya nga gipapuyo mi unya amo sang gihimo nga worship center. Nabisan ni ana kung sa atong kinabuhi maka-change lang ta kanunay sa atong mga focus. Ay mga focus nga perminti lang, but change our focus. Nang giingon bitaw sa pulong sa Ginoo, pulong sa awit ni Don Muin nga God will make a way, there be sin should be no way. Bisan sa mga butang nga walay kuan, pero ang Ginoo nag-change sa atong focus. Tungod kay saad man na sa Ginoo nga kung atong tumanon, i-change lang nato atong focus. Kung unsa tong mga focus nato sa una, i-change nato, no? Ingon diri sa verse 18, quit looking behind. Quit looking behind, start looking ahead. No? Dili lang ta magsigig tanaw atong nangagi, mga kapakyasan, nangagi nga mga problema, sigig pukaw atong mga daan ng mga butang. Wala na. Quit looking ahead. Quit looking behind, start looking ahead. Una ang una natong himuon to change your focus. Ikaduha, ingon niya forget, dili kaduha di ay sa verse 18, ingon siya forget the former things, do not dwell on the past. Kalimtan nimo ang mga nangaging mga butang ug ayaw pagpuyo sa imong mga nangagi, sa imong mga kagahapon. Biyaan nimo ang imong kagahapon. Katong mga nangaging kinabuhi nimo ayaw pagpuyo didto. Ano man, sabihin mong buhaton. If you are continually looking behind, you cannot see where you are going. Muna ingon nga, kung sige kag tan-aw sa likod, sige kag lakaw, dili ka makakonsentrate sa imong adtuhan. Sama sa usa ka magdadaro. Ang usa ka magdadaro dili pwede nga magsige siya tutok sa likod nga nagdaro. Ang iyang agi dili gyud matulin. So sa may buhaton, you cannot see where you are going. So in moving on the new things, on to new things in Christ, you must learn that. Sa may giingon,
You cannot depend upon the past. Dili ka makasalig sa mga nangagi, mga kadaugan nga musustinar kanimo. Kanang nay mga kadaugan, dili kini makahatag kanimo kadaugan ang mga di ka makasalig, no? In moving on to new things, Christ, you must learn that you cannot depend upon the past and victories to sustain you. Unya, ikaduha, you cannot allow your past failures to possess you. Ayaw tuguti ang imong nangagi nga mga kapakyasan nga maoy mo angkon sa imuhang kinabuhi. Maoy mo dumala sa imong kinabuhi. Sa may buhaton, dili pug ka, you cannot live on yesterday's faith. Dili ka na magakinabuhi sa mga kagahapon nimong pagtuo. Unsa man tong pagtuo nimo sa una, lahi na ron. Kinahanglan change your focus. Kung sa mga panahon ni adto wala kay kuan, change your focus. Ako bitaw sa akong ministry, kanang ang pag-change sa focus katong mga sa una nga mga pagtan-aw nga dili pagtulunan or either katong mga vision nga dili mao, ako nang gi-change ang focus nako. No? Na ang ministry, ako nang nakabasa kong libro nga kanang people is treasure, no? People is treasure. Kining gitawag og sa people is treasure diri sa among balay simbahan o house of worship o bahay sambahan. Sa diha nga sugod mi diri. Nagpray lang ko sa Ginoo nga, Lord, give me man of peace. So sa diha nga nagampo ko ni ana. Og sa pagkakaron, salamat ko sa Ginoo kay doon ni abot pod nga mga kuan, salamat sa EFCP, sa denomination sa Evangelical Preachers of the Philippines, sa ila pod nga pagpakabana nini nga ministry dinhi sa San Francisco Evangelical Free Church. Dunay ministry nga motabang, dunay mga malumo nga mga kasing-kasing nga nitabang ni offer sa ilahang ministry para pod makatabang sa ministry din. Nagpasalamat ko ni ana, no? Daghan kay tag una-unaon ang uban mangita tag kalag ani nga mga kuan, mangita tag kining kalag nga mga, kung bagas kung mangisda ka katong mga barilis imong kuhaon, katong mga unsa na katong mga malasugi unay atong kuanon kay dakog income. Pero sa nakita nako, okay kaayo, nagapamuhat man ko. Pero ingon ako, sayod man ko, Lord, nga imo nang ikuan, kung imog yun nga ministry ni, imog yun ning buluhaton, dili na ko nimo haguon pag unsa basta kay ako mong ministry lang yun ko, wala ko'y nagpili. Kung sa kuan pa isda tamban ba na, unsa ba na, basta kay ministry imo nang gisugo. Kay nag-ingon ka panagat, wala man ka nag-ingon, Lord, nga pili ingon man ka managat ka. Ang masulod sa pukot, sulod yun na siya. So mo na siya ang pagkuan sa kingdom of God. Kung napoy gitawag og kanang strategy nga mo kuantag mga kalag para makatabang sa ministry, so tama pod. Salamat sa mga nag-advise ana. Pero sa ako dinhi nagapaminaw pug ko sa tingog sa Ginoo. Wala pug ko nagkuan kay doon naman po time nga sa akong kaugalingon nagpakigsulti man pug ko sa Ginoo. Nagpray ko sa Ginoo na ani Lord, asa may una, tagaan ko nimo barilison or tagaan ko nimo og para makabuhat mi og fellowship center. So nakita nako nga ang Ginoo faithful. So dili na ingon but pasabot nga undangon nato ang pagkabig og kalag. Padayon katong mga tao nga treasure sa ato kasing-kasing, padayon nato to sa pag-share, no? Padayon nato sa pagsangyaw sa ilaha, isangyawan nato sila kay nagkinahanglan man sila.
una nga i-change gyud ang mga focus. Kato mga focus sa una nga unsa to na kada adlaw magkabag-o ang una-una. Mao man gyud nay atong mga focus, mingo pa classic focus. Una na po tay gitawag og digital focus, niya po tay gitawag og latest focus. Nanata sa latest focus karon nga focus ta sa buluhaton sa Ginoo. No, good morning usab kang Pastor Norberto Colon. Nami sa among kuan. Dili gid ni ingon ta simbalay ning amua kay kung simbalay moadto mi sa balay sa membro, pero kini nahimo na siyang fellowship center kay ang tanan nga mga membro mo anhin na diri mo simba ug gihimo namo kining house of worship. So sa permiro simbalay kay ang simbalay schedule man diri sa amua nag-schedule mi og ang amua diri kada last sa una pag simbalay last Sunday of the month mi diri mao ni amua diri mi nga kuan sa lain nga Sunday dito sa laing balay na i-schedulean or either naagi panahon nga dito pong balaya dito namin nagpermanente. So niabot ang panahon nga nakunauna ko nga hato lang sa sigurong akong ano ning balay tukuro ni maghimo og gamayng fellowship center. So natukod siya. So tawag nato simbalay pero naghan naman ang nanganhi. Murag nahimo naman na siyang regular worship center namo diri. So muna nga ako lang kuan sa uban nga magdasig lang gyud kita. Di lang kita muundang padayon lang kita magampo ang Ginoo mo padayon ra gyud pagtabang. No? Someday matukod ra gyud ang simbahan diri sa bahay sambahan diri sa San Francisco Evangelical Free Church. Kay ang atong giilang simbahan kining mga tao ug ang simbahan sa tao, mga tao sa sambahan mao na siya ang fellowship center kanang atong unaon nga dili ta maghimo og simbahan. Kay sa Tagalog pa hindi tayo gumawa ng simbahan but gumawa tayo ng bahay sambahan. Pero sa dili pa gyud mahimo ang bahay sambahan, gumawa muna maghanap muna tayo ng maging tao na maging simbahan. Kanyan talaga 'yun. So you cannot live on yesterday's faith but dili lang taniana but embracing God's new things. Anong kakailangan natin? You need to clarify your focus. Ikaduha, you need to clarify your focus. Kini dinhi sa ministry bisang ingon ini clarify gyud maklaro gyud nato ang focus nato sa atong ministry. Ay sa diha nga maklaro nimo imong focus, maklaro nimo sa unahan kung unsay mga lingtunganay, unsay mga mahitabo. So dinhi pa lang maklaro na nimo. Kumbaga iklaro nimo ang to clarify your focus means discover what God wants for you. No? Sana nga discover what God wants for you. I-discoverihon nato unsa may gusto sa Dios sa atoa. Basin dunay mga butang nga gustong ipabuhat sa Ginoo sa atoa, himuon nato. Katong mga higayon nga sige kog kuan karon ibalik na ko og online o dili tanang panahon nga kuan kay nay mga focus nako karon nga dili nako makuan nga ang plano gid pud sa Ginoo nga naa gid ay lahi gid pud ining mag online rata lahi gitong personalon gid pud. So mo na nga say makaligtaan nako ang online tungod kay ang oras nako makalimot ko diri kay tuwa naman ko sa akong personal ministry kanang personal one-on-one nga pag ministry kanang mga tao nagkinahanglag tabang nga ma-advisean sila kung sa ilang buhaton atuon istoryahon ampuan keeping in touch by kanang personal muna nga mayo man ang online unya paghuman i-clarify gud nato na paghuman akong online atuon ako dito kumusta man nakadungog ba kas mensahe nakadungog pastor pero lagi busy man gud di kaya ma-focus di ma-focus nato dalon akong magdala kog laptop dito ko magkuan ang laptop mo'y akong himuo nga magmensahe muhatag kog mga clarification muhatag ko og kanang mga illustration so iyon na so karon
Unsay muna nga samtang naga Bible study ko or samtang naga online service ko, gidiscover na ko unsa may gusto pod sa Ginoo. So dili lang di ay online. Napay mga panahon nga magkuan gyud kanang vlogger ta kanang di man siguro na ingon nga mo ministry ka para makita sa mga tao nang hambog ka nga na kayo. Di man kay para man sa Ginoo. Para pakusgon sa Ginoo ang buluhaton, ana ra man natong buhaton. No? Di man ta mingon nga sa ato lang kaugalingon dili man nato mahimo, wa man tay di man ta kahimo nga mo kuanta kanang sa atong ministry mingon ta kung bright ta dili man na ato, kun di pud ta bright dili man na ato. Bright man kag sa dili unsa imong pagkaikaw. Mamuhat lang kas Ginoo, ang Ginoo ray mo gamit. No? Wala na nagtanaw ang Ginoo. Ang importante clarify your focus. Discover what God wants for you. Diskubrihan nimo unsa ang gusto sa Ginoong may tabo sa imong kinabuhi. Sa verse 18 to 19, nag-ingon diha, I am making a way in the desert, and stream in the wasteland. O naghimo siya dalan. Mo to kung gikanta ganina, God will make a way, there vision should be no way. Maghimo siya dalan didto sa desierto, ug maghimo siya og kanang tubod didto sa awaaw nga dapit. Kanang wasteland sa yuta nga mala, no? In the desert and stream in the wasteland. Naghimo siya og dalan ngadto sa kuan ug tubig. Gitagaan usab kitag tubig para nga ato ang makabuhi sa ato. Kung baga gitagaan ta niya og paglaom, gitagaan niya og kinabuhi, og kanang kinabuhi nga walay katapusan. God will make a way. Since sana siya, there vision should be no way. Apan ang Ginoo naghimo og dalan. Imposible kayo. Dito sa atuan nimo way dalan, pero ang Ginoo mohimog dalan dito. Ang desierto, may specific nga dalan kay mulakaw ra man ka nang dako kay wanang. Pero naghatag siya dalan. Pag abot nimo sa unahan naglakaw ka nga uhaw kayo tagaan kag tubig. Ang tubig mo'y pinaka-importanteng butang dito sa desierto. Tama kaingon man ta. Si Abraham sa dihang gipalakaw niya si si Hagar og si Ismael. Unsa may gihatag ni Abraham? Tagaan ba niya bulawan? Tagaan ba niya puntil sa bulawan para mularga? Wala. Tubig. Nakauna-una siya nga kining tubig nga gidala niya walay pulos. Di ay pag-abot sa unahan na atoy nakatagbo dito nga nihatag og kanang diamond kay para iilis sa tubig, pero unsay giingon niya, dili nako ilisan kay para ni sa amua. Para ni sa amua. So kining abot na day nimo dito sa desierto, tanang mga buta nga ingon nimo walay importansya, pag abot dito importante kayo. Muna sa panahon karon pandemic, naa sa panahon sa mga kalisdanan, ato gyud gikinahanglan ang Ginoo. Wala man tay laing mahimo kundi mudangop lang ta sa Ginoo. You need to clarify your focus. I-clarify ra nato. Saon nimo pag-embracing sa God new things, you need to clarify your focus para makabuot nimo, para matagbo nimo ang mga butang. Kanang mulet go ka. To let go sa mga butang na unsa man ang gusto mo hitabo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Sa pa, in order to discover what God wants for you. Unsa may mga butang nga gustong diskubrihon sa Ginoo sa imong kinabuhi, you must first see yourself as God sees you. Una, tanawa sa imong kaugalingon.
ug ang Ginoo nagtan-aw nimo. Natay mga ministry, iya man ni sa Ginoo, ang Ginoo na nahibalo kay nganuman ang atong commanding officer na sa taas. Siya ra gyud through Holy Spirit mo dictate sa imuha, sa imong heart nga mao ni ang mong buhaton. Plus dunay mga seminar nga gihatag nya mao na ang direct nimo nga gitan-aw, guidance para nga sa ministry or either kining mga membro nga disciple na kinahanglan gyud nga tan-awon gyud ninyo inyong kaugalingon ug ang Ginoo nakakita niya na. Dili dayon ta diretsyo dasmag. Unsa may gusto sa Ginoo ang ipabuhat, buhaton nimo na. Actually, do naman tayo mga good advisor, pero kana sila parehar man nato gi-advisean man po na sa Ginoo, gikan po na guidance sa Ginoo. Unay gitawag og dili pareha ang mga kultura, dili pareha ang sitwasyon. Inaana ba? Sa si Apostol Pablo kung imo ang kuanon sa iyang mga ministry, dili pareha ang mga kinaiya. Muna sa mga tagsimbahan, dili mga lugar nga na-assignan, dili pareha og mga kultura. Siguro ang kultura usa ni siya ka kuan nga gi-break po ni Jesus katong sa dito sa John chapter 4 verse 24. Gikan dia sa 21 hangtod sa 24. Nga katong babae nga minikaos og tubig dito sa kuan. Dito sa tabay ni Jacob. Unsa may gi-break ni Jesus dito? Ang racial barrier, no? Mga kultura gi-break. Samarianhon og Hudiyo dili magka kuan pero tungod ni Jesus na kuan sila nagka-reconcile. Ana ba? Mo nang racial barrier, to break the racial barrier. Kanang babag sa mga rasa, babag sa mga tribo, babag sa mga kanang discrimination. Gi-break na ni Jesus. Sunod, kanang religious barrier. Kung unsa imong relihiyon, dili na base ang importante nga nakashare ka kan Jesus Christ. Mo na religious barrier. Babag kinahanglan i-break na siya. Kwao nang nakatalikala diha, kwao nang nakababag ana. Kinahanglan nga welcome, smooth siya. Nya katong sunod katong gitawag og racial barrier, religious barrier og mura og social barrier, no? Sa social barrier kung unsa tong kinabuhi ni unsa to si Maria Magdalena, kung kuan ba to kining babaeng mababang lipad, wala na nagbase nga wa na giduol ni Jesus. Iyang gibreak usab ang mga social barrier. So wala sa ministry gibreak ni Jesus pero kabalo pod si Jesus og asa nga lugar. Lisod pod og magbreak ka ni ana nya dito pud ka sa lugar nila nga ilang gi sayawan dito. Na may istorya gud ana sa akong kuan lang istorya nga usa ka pastor nag-istorya nga nag-ministry daw siya dito sa usa ka lugar. Niadto siya dito anang bar, nagdala siya og kuan, di ba magsayaw-sayaw man na ng mga babae, nya magsayaw magpantira, pag sayaw-sayaw daw ang mga tao, muduol man to siya dito sa mga tao nga naglingkod, butangan daw nila 100, butangag 1,500. Ang iyaha, lahi ang iyang ibutang. Kay ang tracts, katong Bible tracts may ibutang niya dito. Unya pagka alas 12, iyang adtuon sa ilahang balay kay nagpahulay na. Mo yang ministry pero kung lain pud kay itong musud ka dito sa bar unsa kay makit-an ka dito niya. Ay noon kun di pa ka ilado mo pay pagsugod nimo, wa pa kay simbahan murag wan pero kung naa kay siya man murag lisod na siya. Una sa ministry bitaw nako diri ang akong pagkapastor wala na ako giwala bisan og nag-driver ko nahimo kong presidente sa asosasyon dinhi sa mga driver. Ang akong gihimo gibutang ko sa Ginoo nga before mi mag-meeting ipailan ako nga pastor ko magwali pagid ko before mi mag-adto proceed sa meeting kay ako mangyapon ang mag-preside sa meeting pero magwali sa ako. Ana ang akong ginahimo sa ako ang ministry. Karon na ako sa eskwelahan. School Governing Council ko. Kipili dili na abot pasabot nga panghambog na ko na responsibilidad gihatag sa Ginoo. So nga akong part dito as a pastor magwali, magampo,
mo share kung unsay angay i-share kung ana na may mga butang nga diskubrihon sa Ginoo tong kinabuhi kay ang Ginoo nakakita man sa tuwa. Padayon lang ta. So someday dili gyud nato ni kapugngan nga matukod ra gyud gyapon ang simbahan din sa San Francisco Evangelical Free Church. Tungod kay naman ang Ginoo. No? Romans chapter 8 1 to 2. Sa Romans chapter 8 1 to 2, no? Unsa ang mga mensahe nga nakuan din ha na ay mga butang nga kinahanglan nato nga basahon nato sa Roma 8:1 hangtod sa 2. Tungod ni ini karon dili nahukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus kay ang balaod sa espiritu nga naghatag og kinabuhi diha sa pagkahiusa kang Kristo Jesus nagluwas kanato gikan sa balaod sa sala ug sa kamatayon. Una siya kinahanglan nga wala nay mga hinukman nga atong naana diha kang Kristo Jesus. So sa ato pa kung ikaw ana-ana kang Kristo Jesus dili ka na hinukman. Diya sa Kolosas 1:21 hangtod sa 22 pod. Sa giingon diri sa Kolosa. Kolosa kapitulo 1:21 hangtod sa 22. Nag-ingon ang pulong diri kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway niya tungod sa dautan ninyong mga hunahuna ug buhat. Apan karon gipasig-uli na kamo sa Dios ngadto kaniya pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron atubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Nana. Ang saad sa Ginoo, sa giingon niya dito, kaniadto layo kita sa Dios. Apan tungod kang Kristo kita napahig-uli. Kaniadto layo kamo sa Dios ug kaaway tungod sa dautan natong mga hunahuna ug buhat. Apan karon gipasog uli na kamo sa Dios ngadto kaniya. Pinaagi sa kamatayon sa iyang anak aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Pinaagi kang Kristo mao na ang gustong diskubrihon sa Ginoo sa ato. Nga kanang clear na ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Kuan na gyud ka kanang kuan na gyud ba kanang 100% gyud nga iyan nagyud ka sa Ginoo. Ayaw nang itong pula puti kay kuha na siya. Matod pa sa istorya, dunay butang diri sa kalibutan nga legal pero immoral atubangan sa Ginoo. Naay butang nga legal ug moral. Napoy gitawag legal immoral. Diya sa atubangan sa Ginoo, tamang goy butang nga dili gyud pwede diya sa tubangan sa Ginoo kanang diskuhan dili man na pwede. Legal na siya kay naana siya permit sa gobyerno pero immoral man na tubangan sa Ginoo. Una na ang sitwasyon na to. So kita kapili man ta tungod kay Kristohano na ta kabalo ta kung asa ta dapit mo plastar. So sa atong ministry kung bag-uhay man ka nga disipulo, sangyaw ka, ana lang. Kinalan aron makatutok ka kanunay makakuan ka sa kuan sa Ginoo maka tan-awon gyud nimo imong kaugalingon. Ug ang Ginoo nagtan-aw ni ana. Kanang imong pagkinahanglan. Ang Ginoo nay bahala diha. Matod pa. Kay akong istorya. Kung mangita pa ta og pagitao nato tong mga tao na kinahanglan natong kuan para sa ministry. Pero kung sugo kas Ginoo para gud atong si Jonas nga gipaadtog ni Nibe, sangyaw siya didto. Daghan ang naluwas. Ana ba? Nga tuwa man gud. Sangyaw lang ta. Kung ang Ginoo nay mo provide ana. Naman tay kaugalingon natay mga kwarta, naman tay kaugalingon natong mga salapi, pwede man nato na gamiton bisag personal nato para mas Ginoo. Basta bisag unsa basta kay para sa kay mayan sa Ginoo.
Wa man siguro sayop ana kung bisag ikaw pastor na kay kwarta ikaw mutukod, wala problema kay para sa Ginoo na. Kasog magtukod ka diha og kanang business nga ang simbahan imong kapital, dili pud pwede. Mag-ministry ta. Ministry ba ka? Biyaan ako akong mga umagi, biyaan ako akong mga tanom. Mag-ministry ko. Gibiyaan ako kung pamilya. Gibiyaan ako kung ginikanan. Ay para sa ministry man. Una nga, sa lugar po nga ako na-assignan, mga professional ang mga membro, okay po kayo. Kay sila mismo, makahimo na sila sa pagpundar sa tabang pagpundar. Niya man po tayo church planting. Sa church planting ministry, kung mao nay gitawag sa imuha, dili nimo ma-focus tong unsay gusto kundi church planting gid ka. Sa church planting, pioneering, imuon yun na para man sa Ginoo. Mo na nga ang mga pobre dili pwede nga parehan ako pobre bagod tubangas Ginoo dato man lagi pero pobre man gyud ta tay kwarta. Pero ako pagka pobre dili ibot pasabot nga sa ministry dili na ko mahimo tong kabuto sa Ginoo. Mahimo na ko to kung kay nagduol man ko sa Ginoo, nagampo man ko sa Ginoo. Pwede man tang ministry way ampo ay. Pwede kayo. Ang uban bitaw. Pero mas maayo gyud ang magampo ka. Ing ano? Mabalaan nimo tanan bag unsay kabubuton sa Ginoo dili. Muduol ka sa Ginoo kay naman tay ka nang makasabot ta ba? Makasabot ta sa plano sa Ginoo. Nay usahay kung kita pabuton mas usahay kita mga tao. Ang gusto nato gusto mo gyud atong gusto matuman dili man pod siya pwede. Ni amay naaman tay commanding officer lagi nga ang Ginoo mao may nagluwas nato. Ego ra man pud ta pareha ra man tagi pangluwas so kung say mga idea nga imong gi gamit sa imong ministry so gamitan na para man nas kimayan sa Ginoo. So ug unsa poy guidance diri sa Ginoo gamiton pud nako ni para man sa Ginoo gyapon. Kay ang guidance sa Ginoo at sa Ginoo gyud na gikan sa Bible nagbasa gikan sa mga idea nga mga maayo. Salamat unang mga uban diha nga mag-advise sa tuwa. No, mag-advise sila maayo kay naagihan man pud nila nga nindot pud kaayo ning mga bigtag mga bariles. Oh, nindot man na. Pero sa ako nga pamaagi ang Ginoo man gyud lisod man pud kaayo nga imo pang pangitaon unya nanay mga kalag diha nga imo nang gi kuan imong gi adto Bible study nimo ana. Usa na siya kapaagi nga makaplagan ra nimo na mga bariles niya. Ako wala pa ko pili, di ko pili. Wa ko nagpili kay basyo na pilion pud ta. Sa kung una-una bright pa man na sila sa ako ang uban. Pero ang Ginoo gani magpili bisag bright na sila bugo pa ko wala gid sila mahimo. Mao na ko. Pila ko katuig nag church planting og katong nagdala kog simbahan sa una. Lahi karon. Lahi ang church planting. Sa una tinuod yun nga pag-ingon nga mag-ayog simbahan why problema ang pastor. Tuanay nag-pledge, tuanay nag-donate. Pero sa church planting lisod pod kaayo nga diretsohon nimo. Hinahanglan gyud ka guwad-wad gyud ka ani. Kanunay kita mo duol sa Ginoo. Wala ikson. You must see your possibilities as God sees them. Imong tanaw na mga posibilidad ug ang Ginoo nagtan-aw ni ana. Sa 2 Corinthians 3:17 to 18 sa may giingon niya, you must see your possibilities as God sees them. 2 Corinthians 3:17 to 18. Kay alang ni ining tuyo gipadala ko kaninyo si Timoteo, siya ang nga dili makigbulag siya ang akong pinangga og butang anak diha sa Ginoo.
pahinumduman kamo niya. Pahinumduman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus. Samtang gitudlo ko kini sa tanang mga simbahan sa tanang dapit. Pipila kaninyo nahimong magpahitason og nagdahom nga dili na ako muduaw kaninyo. Pipila kaninyo nahimong mapahitason ug nagdahom nga dili na ako muduaw kaninyo. Daghan pa din mga mapahitason nga mga tao. Apan si Timoteo usa ka disipulo ni kuan anak ni spiritual ano kani pud siya murag kanang sa ministry umuyon tag Luther Church na po'y gitawag og anak ka spiritual. Si Pablo iyang gi-address niya kang Timoteo. Ang katuyuan ni Apostol Pablo nga gipadala niya didto si Timoteo para musangyaw. Mao pud na no. Gipadala ta diri para musangyaw. Musir sa pulong sa Ginoo. Katong mga tao nga mapahitason kinahanglan nga tudluan sila. Nga kinahanglan sila nga magpaubos sa ilang kaugalingon. Niya patoy kuan nga pag-invite ako kuno ang speaker sa Thanksgiving. Wala ko moadto kay na priority nako akong trabaho. Uli nako mabiyaan. Pero katong higayon na to kuan pud siya kay kuan ra pud siya kay kana bitang sa iyang kini bitang unsa pa ni gitan-aw niya ang iyang posibilidad, gitan-aw niya ang iyang kaugalingon, nagnawala man tagamay kay naamay ni kalit og sulod sa signal nato. No? You must see your possibilities as God sees them. Tan-aw ang Ginoo, tan-aw nimo unsa mga posibilidad. Kung gitawag kas Ginoo mo sangyaw, sangyaw. Do it for the glory of God. Importante gud na, no? Embracing God new things. You need to commit yourself to the Lord. Saan na to pag-commit? How to commit? Commit yourself to God's plan. I-commit nato atong kaugalingon para sa plano sa Ginoo. Kung dili tungod sa plano sa Ginoo, dili ta makahimo nini. Unsaon nato nga matagbo nato, mahimamat nato ang mga bag-ong mga butang sa Ginoo sa iyang plano kinabuhi. Psalms 95:7-8 sa Bisaya, no? Bisaya ta kasi kahit Bisaya ngayon Tagalog makakaintindi ng Bisaya. Sabi dito sa Salmo 95 talata 7 hanggang at sa 8. Siya ang atong Dios, kita ang katawhan niya nga iyang giatiman. Ang panon nga iyang giamuma. Pamatia karon ang iyang gisulti. Ayaw pagahi ang inyong ulo sama sa inyong katingulangan dito sa Meriba. Ingon man dito sa kamingawan sa masa. So ako ipasabot diri kining pulong diri kining ayaw pagahi ang inyong ulo sama sa inyong katigulangan dito sa Meriba. Meriba is a place of trials, no? Kalisdanan. Kinahanglan di ay sa mga pagsulay nga moabot sa ato. Dili ta magbagahi sa tong ulo. Dili na to pagahion ang atong kaugalingon unsa tong mga nangagi nato. Ingon man dito sa kamingawan sa masa. Kini gitawag diri Meriba og masa kining kalisdanan og mga pagsulay, no? Kagutom, kagubot, ngun ana. Apan unsay gisaad sa Ginoo, ayaw pagahi ang inyong ulo. Ingon pagid niya sa city, siya ang atong Dios, kita ang katawhan niya nga iyang giatiman. Ang panon nga iyang giamuma. Pamatia karon ang iyang gisulti. Ora, pamation nato ang iyang gisulti. To commit yourself to God's plan, pamati lang ta unsay kuan.
God plans is better than our plan. Salamat, Pastor Norbin Colon. No. Tama yun. God bless. Salamat kayo. Kas maayo yun ang commit yourself to God's plan. Importante na siya. Kaya kung ang plano na to, wala ni. Ingon pas bulanon kaon jabas ni nga plano. Pero ang plano sa Ginoo mo ay patuman if you commit ourselves to God. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. No? Rebellion. Magrebelde ka, kay di ka gusto nga sultihan ka, di ka gusto nga tambagan ka, kay ang imong gusto mo ay matuman. Unsaon man nimo pag-embrace sa mga bag-ong mga butang nga giandam sa Ginoo? Kung dili ta mo commit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Okay. Behold, I am doing a new thing. Now it spring up a new life. Bagong kinabuhi. Bagong gugma. New vision. Bagong pananawon. New relationship. New job. Trabaho. Paglaom. Damgo. New opportunity. And new birth. Kining pagbag-o sa atong mga kinabuhi. So, muna nga, gikinahanglan nato nga ato yung sundon ang giingon sa Bible o ang giingon sa mensahes pulong sa Ginoo. Kauna natong himuon, change your focus. Ikaduha, clarify your focus. Ikatulo, commit your focus or commit yourself or your focus to the Lord. So, igsoon, as I end this message, so, dunay illustration nga akong i-share sa inyo ha. Movie illustration may tungod sa kining atong pagpangalagad sa Ginoo. No. Kining dire. Unsa ang atong pagpangalagad? Lig-on ang atong pagpangalagad sa Ginoo. No? Asa man dire? Kini. Saan na to pag-embrace sa mga bagong mga butang kung dili ta mo trust sa Ginoo. Dire. Atong tan-awon dire.
So nag-end atong story, no. Ang kuan man gud na nindot man gud na kay kanang kuan ba sa story din nga kanang put trust nato sa Ginoo. Are you trusting God? Katong higayon na sa diyang nahulog siya sa pangpang, nakumbayot siya kahoy, nya ngit-ngit man kaayo. Nya patabang siya sa Ginoo kay nasamdan ang iyang kamot, gusto na niya nga magpatabang kay mahulog siya patay man gyud nya ngit-ngit kayo ang palibot. So sa gibuhat sa Ginoo, giingnan siya sa Ginoo, na istorya ang Ginoo. Buhiin na imong gigunitan. Nya kay to kulang lagi pagsalig sa Ginoo mo nang dili buhian ang mga butang. Gunitan gyud niya. Unya pagka kinaumagahan, pag matas buntag, parte raman dayang mabawah. Ang inana ba? So sa ato karon nga buhian na to tanang mga daang nangagis ng kinabuhi, buhian na to mga butang nga kuan atong kuptan ang kuan to embracing God new things. Muna importante sa ato importante nga mga lagad gyud tas Ginoo nga do na tay trust. Ang mga lagad ta nga wa tay trust, sige lang ta, wala tay gimo, trust lang gyud mo na akong ginay mo, trust lang gyud ta. Wala gid ko diri, why support na ko diri nga kanang regular nga support nga para ni ana, pero ang Ginoo wala gid mo pasagad, wa gid dibiya. Provide gid siya kay nakita man niya ang faithfulness. Dili paagi nga faithful lang ta kay natay katungdanan, no? Daghan pang mga ingon pa mga posibilidad nga mahimo sa kuha nga katungdanan, pero ang tawag sa Ginoo magsangyaw tas pulong sa Ginoo. So bisan sa gamay pa ang mga kuan, mga tao pero gi-disciple sila na pod ang paagi nga mudaghan sila. Mura ka gatanom og mais nga isa ka puso nga mais imong gitanom ug katong pagtanom imo na pong gilaing tanom hantod nga nidaghan. Ana ra ang pagi sa ministry. So sa atong i-end kini nga kuan mensahe ato ta sa mga pag-ampo. Sa di pa ta maampo, maghatag ko og kanang nindot nga awit about sa celebration song. Kanang binuhat
Halangdon og may gugmaw na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo ning takna sa kabuntagon. Salamat Lord sa imong mga pulong nga among nadungog karon Lord. Salamat sa mensahe Ginoo, ingon na imong pulong, embracing God new things. So sao na mo nga mapokus na mo ang kaugalingon, to clear our focus, to clarify our focus, and to commit ourselves. Ikaw Lord, ang if we commit ourselves unto the Lord, ay you establish ang. Salamat Lord sa imong ginoo kaayo Lord. Salamat sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Ang imong mensahe ng imong na bisan kami Ginoo, walay mahimo sa among kaugalingon, but do na kay mahimo sa among kinabuhi. Among itugyan kanimo ang among mga kinabuhi Lord. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan, kalapasan na imong lumangan. Lord, ako nagampo na kanang tabangi ko Lord nga sa ministry din Ginoo. Daghan pang mga kalag nga mabautismuhan, mga kalag na masangyawan, mga kalag nga mahimong idugang nimo diya sa imong gingharian. Ginoo mo na akong pag-ampo Lord, akong himuon lang namo ang imong kamubuton, ang imong mga tingog, among paminawon, dili kami magpagay-gay. Muna akong prayer Lord nga tabangi usab kami. Ako nagampo nga pakusuga Ginoo ang ministry ni San Francisco Evangelical Free Church. Pakusuga Ginoo. Ubani kami Ginoo sa among guluhaton din. Kami mahimo Lord kay imuha man ni. Importante banan mi nimo. So Father God, salamat kayo sa mga panahon nga kami may mga panahon, mga bagay o mga panahon na kami ay napapagod. But salamat Panginoon na ikaw po'y bumabangon sa akin sa lahat ng mga mga problema. Salamat po Panginoon. Sana palakasin mo Panginoon ang ministry na dito po ako na destino, na sa aking lugar na iyong lugar na dito ako na destino. Lord, palakasin mo ang ministry dito para sa iyong kalulatian. Panginoong Hesus, ito pong aking dalangin sa pangalan ni Hesus na tagapagligtas. Amen. Good morning ko diha ila ni Pastor Norberto Colon. Mayong buntag pod sa nag-birthday karon. Birthday, wedding anniversary, unsa pa mga klaseng mga kuan karon, mga okasyon. Mayong buntag, happy wedding anniversary, happy birthday, happy Thanksgiving Day, and happy church anniversary. God bless us all. Salamat sa Ginoo sa yang kamaayo sa tuwa. God bless. Thank you for watching, no? Subscribe ninyo. Thank you. Thank you for watching. Ang akong YouTube channel makita sa Berly Ulay. Berly Ulay ang akong YouTube channel. So salamat kayo. God bless sa tanan. Thank you so much.